Sinimulan na ang bentahan ng 33 pesos kada kilong bigas sa San Juan. Pero dumadaing ang mga mamimili dahil bawal daw ang patingi-tingi. Nasa frontline ng balitang yan, si Carrie Cator. 1,000 sako ng bigas muna ang inilabas ng pamunuan ng San Juan City. Kabilang sila sa mga unang LGU na nagbenta ng 33 pesos kada kilong bigas. Galing ang mga stock sa National Food Authority, alinsunod na rin sa deklarasyon ng Food Security Emergency for Rice. Kasama sa unang araw ng bentahan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. Ito hong ating ginagawa ay napaka-importante para gumaang ng konti ang gastos ng bawat pamilya at mas marami pang mabili ang isang mamimili. Sa sistema ng San Juan, may pre-registration muna para makabili ng 1 sako o 50 kilos na bigas ang bawat pamilya. Pumapatak na 1,650 pesos ang kada sako ng ibinebentang NFA rice dito sa San Juan. Sa ngayon, wala pa raw opsyon na bumili ng kilo-kilo o tingi-tingi. Yan daw sana ang hinahanap ng mga mamimili. Pero no choice sina Jennifer at Elna kundi mamili ng 1 sako. Mas okay po, pero yung kung tititing-tingi, kasi minsan di naman din po sapat yung budget na meron. Saka mas malaking tulong po sa amin kung ilalabas siya sa publiko na yung per kilo na 33 kaysa yung isang bultuhan na biliyang. Dapat po nga kahit mga per 10 kilo bawat pamilya. Ang paliwanag ng San Juan LGU, ipinaubos lang muna nila ang unang batch ng bigas. Bakit po kami nag-per sako? Dahil initial 1,000 na sako ang na-allocate po sa amin. But we can adjust accordingly pag meron pong demand ng tingi-tingi. No? Bukod sa San Juan, posibleng sa mga susunod na araw na rin masimulan ang bentahan ng murang bigas sa ibang LGU sa Metro Manila. Gayun din sa ilang probinsya kabilang ang Camarines Sur, Camarines Norte at Isabela. Gihit ni Laurel pwedeng mag-resell ng NFA rice. Pero ibang usapan kung may mga mananamantalang negosyante. Hindi talaga dapat yun, bawal yun. Siyempre, kung meron mga reports na ganyan, ihuhulihin talaga natin. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.